Last May 2024, napadpad kami sa San Vicente. If I remember correctly, this was a trip para makapag-unwind for a short period of time. In this video, binisita namin ang isa sa mga lugar dito, which is yung Santo Niño Sandbar. Kaya samahan niyo ako as I journey myself to discover this beautiful spot here in San Vicente. Ako nga pala si Dexter at ito ang kwento ng buhay ko. Ang location nito ay sa may baba lamang ng Bato ni Niknik. Nakuha nito ang pangalang Secret Beach dahil medyo mahirap pa itong puntahan. Pero kung may sasakyan ka, ay malayo-layo din ang tatahakin nyo. Hindi pa sementado ang daan dito, pero worth it naman pag nakapunta ka dito. Just make sure na hindi maulan. May certain roads kasi na sobrang dulas kung hindi makapit ang gulong na sasakyan nyo. Meron ding malapit ditong cottage na hindi na masyadong na-maintain. Iba na kasi ang may-ari nito, pero dinarayo pa rin ito ng mga pumupunta dito para magpa-picture. Siyempre, ako din. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon na ma-feature ito sa vlog ko. Kasi kung titingnan natin, ay napakaganda talaga ng ambience dito. Aside sa tanaw mo ang sandbar, ay may malalaking bato din na nakakaagaw pansin. At habang ako'y nandito, ay may napansin akong pumukaw sa aking atensyon. So yun nga mga kabuds, no? Dito tayo ngayon sa sandbar. Hindi actually, andito yung sandbar dito banda. And nandito tayo sa cottage. Hindi siya masyadong ginagamit, no? Or pumupunta lang dito for picture taking and so on. So meron ibang may-ari nito aside dun sa sandbar. Kaya andito lang ako for tambay, for this content. So may iba may-ari nito and also medyo magandang scenic, no? Scenic, medyo scenic, pero unfortunately, no, nung pumunta ako dito, I have a lot of things that I have seen. Lalong-lalo na tong mga kalat dito. Ayan. Hoping sana mga kabads na pag pumupunta tayo sa isang lugar na ganito, we should still consider to clean. So wala tayong dapat iniiwan na kalat. Kahit na alam natin na wala namang nakatingin and so on. Taga Palawan tayo guys, taga Puerto tayo. Dapat we are aware yung mga bagay na dapat aware tayo, which is yung mapaglinis, no? Pag-uwa ng kalat natin sa mga lugar na pinupuntahan natin. At mamaya babalik tayo doon. Once na ma-charge kahit 3 bars man lang ng drone ko, we will capture the sunset, which is currently sighting here. Ayan. So as you can see, tinatakpan pa rin siya ng ulap, but later on makukuha natin ng magandang shots ito. Okay, so I think hanggang doon lang muna and kita-kits ulit tayo later on. Yun. So bye muna. Pagkatapos ay nagsimula na akong maggala-gala sa parteng ito, kung saan maraming mga bato. Pilit kong hinintay dito ang paglubog ng araw, pero na-realize ko din pag-check ko ng phone ko na maaga pa pala ito. Kaya nag-decide na lang akong maligo muna sa dagat. Medyo kantilado ito, kaya sa mga tulad kong kuhol sa dagat ay mag-ingat po tayo. Hindi naman ito gaanong kalaliman, mabibigla ka lang talaga at first. At pagdating ng oras na papalubog na ang araw, ay agad-agad naman akong bumalik sa aming cottage para kunin ang drone ko, para kunan itong mga scenes na ito. Pagsapit ng gabi at tahimik na ang paligid, ay nagsimula na kaming magpagawa ng bonfire. Isa ito sa mga magagandang gawin kapag nagka-camping overnight. Nakatitig lang sa apoy, nagmumuni-muni, at kung sasamahan pa ito ng kape, perfect. Na-realize ko dito na, alam mo yon, minsan kailangan mo ding mag-unwind. Lumayo pansamantala sa gulo ng buhay
at palayain ang isipan sa mga bagay na nagpapabagabag sa iyo. In that way, pinapahinga mo rin hindi lang ang katawan mo, kundi ang isipan mo. At kinabukasan, napaaga ang gising ko. Hanggang dito na lang mga kabads. Sana nabusog ko ang inyong mga mata sa ganda ng San Vicente. Sa susunod uli na gala natin, kung saan tayo na mapadpad at kung saan tayo dalhin ng tadhana. Goodbye and see you next time. Bye-bye!